Hi guys, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? So today we are here in front of the Federal Court of Canada to talk about judicial review. Sino ba ang pwedeng pumunta sa Federal Court at ano ang pwede ninyong gawin sa Federal Court? Normally, ito yung mga applications for immigration na kapag ka na-refuse, meron kayong chance to appeal. Pero normally, it's not an appeal na kung saan pwede kayong magbukas ng kaso at bubulat-latin nyo ulit yung ebidensya na binigay ninyo at magbibigay ng bagong argumento. Ito ay tinatawag na judicial review application kung saan ire-review ng isang judge kung ang desisyon ay tama ba, kung ito ba ay correct or ito ba ay reasonable or reasonable. Kasi guys, merong mga pamantayan ang batas sa Canada na dapat ang administrative decision logical, coherent, and it makes sense, and dapat nire-respeto ang fairness. Usually kasi ang administrative decision pwedeng mai-challenge sa harap ng isang judge o ng isang huwes dito sa Federal Court of Canada. At ang administrative decision, hindi pwedeng palitan ng basta-basta ng isang judge ng kanilang sariling desisyon. In other words, kapag pumunta kayo sa Federal Court of Canada, itong judicial review application, pwede lang basagin ang original decision. At pag binasag, ang mangyayari, cancellation nga ng original decision at ibabalik ng judge doon sa decision-making body, gaya ng immigration, para i-assess ulit. Usually, ang nangyayari dito guys, ibang officer na ang mag-a-assess ng inyong application. So Lou, paano kapag ka na-refuse yung application? Well, isipin niyo kung saan kayo nag-file. Kasi merong dalawang different timelines yan. Sa isang banda, kapag sa labas ng Canada, i-file ang inyong application, meron kayong 60 days to file your judicial review application. Ang halimbawa nito, mga visitor visa, study permits, work permit applications na sinabit sa labas ng Canada. Sa kabilang banda naman, pagka ang desisyon ay lumabas sa loob ng Canada, dahil nga i-file ninyo yung work permit, study permit, or visitor extension ninyo from inside Canada, mayroon lang kayong 15 days to file your judicial review application sa Federal Court of Canada. So kung nakapagsimulan na kayo ng judicial review application dito nga sa Federal Court of Canada, anong mga susunod na hakbang? Well, una sa lahat, kailangan magkaroon ng response ang Federal Government of Canada. Yung immigration, for example, pupunta sila sa kanilang default lawyer, which is the Attorney General of Canada, which is the Department of Justice. Meron silang 10 days to file what is called a Notice of Appearance. Ang ibig sabihin lang netong Notice of Appearance ay i-contest nila ang inyong application before the court, na nagpapakita sila ng kanilang manifestation na sila nga ay mag-oppose sa inyong application for judicial review. So lumabas na yung Notice of Appearance ng Department of Justice. Anong susunod na step? Usually sa ganitong step, ang Federal Court of Canada ay maglalabas ng instructions doon sa immigration na ilabas ang reasons for refusal. Ang tawag dito R9 reasons. Dahil nga yung reasons for refusal hindi kadalasan kasama ng decision, kailangan pa magbigay ng specific instructions para makapag-respond kayo ng maayos doon sa refusal. Once na matanggap ninyo yung reasons ng inyong refusal, dito na papasok ang susunod na step, which is yung perfection of your application record. So ikaw, as the applicant, you must perfect your application record. Itong application record, tinatanong nyo siguro sa akin, Lou, ano bang laman nito? Ito ay may compilation ng inyong buong application na na-refuse. Kasama dito yung mga supporting documents, yung mga application forms, at dito rin nakapasok yung tinatawag na Memorandum of Argument. Ito yung legal argumentation kung bakit dapat basagin yung original decision at ibalik sa immigration para i-assess ng bagong officer. So guys, lumalapit na tayo sa first part ng judicial review application, which is yung pleading stage. Dahil pagkatapos may submit ang inyong application record na perfected with a memorandum of argument, mayroong 30 days itong Department of Justice para ilabas ang kanilang respondent's memo. Itong respondent's memo naman, ang laman nito ay ang kanilang mga arguments responding to your legal arguments, bakit kailangan basagin ang original decision. Siyempre, depende sa nila yung posisyon ng kliyente nila.
And in that situation, magsasite sila ng mga precedents, principles of law, kagaya ng ginawa ninyo doon sa inyong application records, memorandum of argument. Guys, pag natanggap na ninyo yung respondent's memorandum or yung response nga nila sa inyong arguments, meron kayong 10 days na natitira. Meron pa kayong opportunity to send in a reply. Itong reply na to, pwede kayong rumusponde ulit doon sa kanilang response sa inyong main arguments. And it's actually super important for you to respond to the Department of Justice's memorandum of argument. Dahil nga, you want to have the last word pagdating sa mga ganitong kalakaran. At once na i-file na ang inyong reply memorandum, maghihintay tayo sa federal court whether tatanggapin nila yung kaso o hindi. Dahil tandaan natin, ang judicial review application for immigration, nasa discretion pa rin ng korte kung tatanggapin nila at didinggin nila ang inyong kaso. Kadalasan sa experience namin, dinidinig yan kapag may meritorious case na nahaharap. At kapag meritorious ang case, maglalabas ng desisyon ang federal court sa pamamagitan ng isang written decision by a sitting judge na ang inyong judicial review application ay bibigyan ng isang hearing. At bibigyan ng opportunity ng isang judge kung meron pang additional submissions. Una, sa inyo bilang aplikante. At kung magdadagdag kayo ng ebidensya na hindi naihain nung unang pagkakataon at hindi basta-basta ito. Usually, ang mga situation na ito ay governed by the principle of dapat lahat kompleto na at the beginning. Pero kung yung ebidensya ngayon lang naging available sa inyo outside of your own control, kailangan magligay kayo ng basehan, legal basis para maipasok itong bagong ebidensya na ito. At natural na ang respondent, meaning the Department of Justice, they will respond to it and they will oppose yung pagpasok nga ng additional evidence. Pero usually guys, at this stage, kapag maayos yung inyong memorandum of argument at yung application record, bihirang-bihira in my experience na nagdadagdag pa ng ebidensya. Tandaan, ang evidence na ginagamit sa judicial review application at the Federal Court of Canada, hindi pwedeng basta-bastang dagdagan lang. Kung ano lang ang sinabit sa isang officer at the time of the original application to IRCC, ito lang ang pwedeng ihain sa federal court. Dahil bakit nga naman kayo magdadagdag ngayon pa lang kung pwede naman pala ninyong ipasok dun sa evidence package ninyo nung nag-apply pa lang kayo. So from a fairness perspective, syempre kailangan kompleto yung inyong application at hindi kayo pagbibigyan ng federal court kung ang ebidensya na to hindi nyo isinama at gusto nyo isama ngayon lang. So in other words, guys, napaka-importante na yung application ninyo originally to immigration ay kompleto from the very beginning. So ito na, nandito na kayo sa Federal Court of Canada. Nabigyan na kayo ng hearing date. In other words, you or your lawyer will have to appear before a judge and defend your arguments. Ito na yung oral hearing at ang judge pwedeng mag-decide on the spot. Pero kadalasan, in our experience, the federal court judges tend to reserve the decision or the judgment. Pwede rin na mag-decide sila in your favor or against you on the spot, tapos yung reasons nila lalabas later on. But again, yung process na ito ay usually very thought out ng isang judge. So they take their time to actually write the decision, kaya hindi nila nilalabas yung judgment. Tawag dito, reserved judgment. So maghihintay kayo, sometimes 1 month, a few months, pwedeng matagal din, pero within a reasonable time, depending on the caseload of the judge, maglalabas ito ng decision down the road after the hearing. So medyo matagal itong process na to. So let's talk about timelines. Realistically guys, because of the delays at the Federal Court of Canada, we are looking at 1 to 2 years of litigation. Normally, itong mga cases na to, hindi naman talaga umaabot on a hearing. A lot of them settle. Usually kapag may judicial review application kasi, naibibring to the attention of the immigration officer through the Department of Justice na potentially merong problema itong decision na ito. At itong mga Department of Justice lawyers ito, reasonable din naman sila to the effect na kapag nakita nila na may merits ang inyong arguments sa memorandum of argument nyo pa lang, pwede sila mag-offer ng settlement. And this comes in the form of reopening your case. Tapos kayo, i-withdraw nyo yung case before the Federal Court of Canada. So nasa sa inyo kung tatanggapin ninyo ito.
In those circumstances, napakalaking bagay dahil from that stage na nasa memorandum of argument stage pa lang kayo, guys, ang tagal nito. Maghihintay kayo ng ilang buwan. So, talagang may incentive to actually accept the offer to settle. Dahil nga kung bubuksan ulit itong kaso ninyo, meron kayo usually opportunity to add more information into your case. Baka nga talaga nagkulang yung original application ninyo na sinubmit niya sa immigration. And in those circumstances, mas magandang kumpletuhin ninyo kung ano ang nagkukulang doon sa inyong application. Ito na yung opportunity ninyo para i-perfect yung inyong sariling application sa immigration mismo. At kung ano man yung reasons for refusal doon sa inyong original application, maaari ninyong i-close yung gap para nga hindi nabalikan ito ng officer. Kung may concern sila na na-raise dun sa original application, original decision, pwede nyong i-address dun sa reopening. And normally in our experience, nakikita namin na open ang immigration to actually hearing you out and nagkakaroon ng positive outcomes for the applicant. So guys, napag-usapan natin kung ano ba ang pwede ninyong dalhin sa harap ng isang judge sa Federal Court of Canada. Pwede nating puntahan ng Federal Court of Canada kung ang desisyon ay unreasonable, kung ito ay unfair, at kung ito ay legally incorrect. So may mga sitwasyon na pwede magdagdag ng ebidensya pero very limited. Napag-usapan natin kung sino ang pwedeng pumunta, napag-usapan din natin kung paano pumunta, at napag-usapan din natin more or less kung gaano katagal at kung ano ang mga important points at reminders na kailangan nating tandaan, gaya ng mga deadlines. Na halimbawa, uulitin ko lang, kung sa loob ng Canada ang desisyon, kailangan within 15 days magsimula at magsampa na kayo ng kaso sa Federal Court of Canada. Ngayon, kung ang decision naman ay nanggaling sa isang visa posting sa labas ng Canada, meron kayong 60 days to actually start your judicial review application. Kaya ang pinaka-importanting takeaway dito guys, if meron kayong refusal, dumulog kagad kayo sa isang immigration lawyer na kung sino pwedeng magrepresenta sa inyo sa harap ng Federal Court of Canada. Now that you know your rights, kung paano kayo pupunta, kung pwede ba kayong pumunta sa Federal Court of Canada, sana may share ninyo itong video na to sa mga nangangailangan. Kung hinaharap nila ang isang refusal, tignan nila kung anong option nila. Makipag-usap sila sa isang immigration lawyer who does judicial review application. And if you found this video useful, of course guys, I'm gonna ask you again, please share it with your friends and your family. And also guys, please like, subscribe to the channel if you haven't done so. Dahil of course, we're still trying to build this community. Dumadami na tayo. Iwan kayo ng comments, suggestions for topics for discussion. Kung meron kayong mainit na issue in immigration na gusto nyong pag-usapan natin, lagay nyo lang dyan. Minomonitor namin yan and we will make sure that we queue it up for future videos. Again, this is Lou, your immigration lawyer. I will see you in the next one. Take care.